kada 10 Pilipino ang pabor sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa survey ng Okta Research nitong Marso, 69% ng mga Pinoy ang naniniwalang dapat harapin ng bise ang impeachment trial. 28% ang tutol, habang 3% ang hindi makapagpasya. Bumaba ito mula sa 80% na Pinoy na sang-ayon sa impeachment ni VP Sara noong July 2025. Base sa survey, bagamat bumaba ang porsyento, marami pa ring Pinoy ang gustong harapin ng bise ang impeachment. Ginawa ang survey bago sumalang sa House Committee on Justice kung sufficient in form and substance ang mga reklamo laban sa bise. Bukod naman sa issue ng impeachment, may unreleased survey din umano ang Okta Research sa 2028 presidential preferences. Nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte pero lumiit na ang pagitan o lamang niya kay former Vice President Leni Robredo. Sa puntong ito, makakausap natin, Okta Research Group Founder, Professor Ranjit Rai. Magandang tanghali po, Prof. Salamat po sa oras. Yeah, thank you Cheryl at maraming salamat po sa mga nanonood sa atin at saka nakikinig. Prof, binanggit nyo na nananatiling leading si VP Sara Duterte sa 2028 presidential preferences. Ngunit lumiliit na yung kanyang lamang kay Mayor Leni Robredo. Gaano kalit na lang o ilang porsyento na lang ang pinag-uusapan po dito? It's between 9 to 12%. Yun ho yung 9 to 12 percentage points po ang lamang. Dahil may margin of error tayo, lalabas kami ng formal na report tungkol dito and most likely next week siya. At presidential preference for 2028, so malayo pa po to, hindi pa predictive. Ito ay preliminary results. Ito lang ay preference na nilabas namin kasi for the past few quarters, wala kami nilalabas na preference for 2028 dahil kadalasan ay commission siya. So itong aming pag-aaral sa ngayong sa quarter ngayon, first quarter of 2026, hindi ho siya commission. So naglalabas kami slowly ng aming mga naoobserbahan. So malaki ho yung tinaas ng numbers ho ni Mayor Leni this first quarter. Bagamat dapat lang siguro i-emphasize ay leading pa rin ho si VP Sara Duterte sa preference. She has some 33% of the preference for 2028 na napakalayo pa, and si VP Leni is around 21%. Pero Prof, ito na ba yung masasabi natin pinakadikit, pinakamalapit na malaki yung itinaas po ni Mayor Leni? Tama po. Sa pinakamalapit na in terms of sa preference, now second place, no? And then siya rin ang pinaka in this quarter pinakamataas na jump ng numbers niya. Maliban po kay VP kay Mayor Leni, sino pa po yung mga ilang sumunod na pangalan? Okay, yung mga sumunod na pangalan ay of course si Senator Raffy Tulfo, andyan po si Mayor Isko, andyan po si Erwin Tulfo, of course, andyan si Bam Aquino, Senator Bam Aquino, andyan rin po si Secretary John Vic Rimulya, andyan rin po si Senator Risa Ontiveros. Maraming names actually Pero hindi lahat naman nakakuha ng maliliit yung porsyento nila. Yan hindi siya kasing significant nitong kay Mayor Leni, no. Pero definitely meron silang symbolic na preference. And dahil kasi matagal pa tong 2028 na election natin, mag-iiba pa yung mga numero na to. Yeah. Andun sila ibig sabihin hindi sila naka-zero. Meron silang preference, including people like General Nick Torre, no? Meron although mababa nga sila, pero meron hong preference na indicate. Lumulutang yung mga pangalan, Prof. Lumulutang ho yung pangalan, hindi pa Chepe Tanyag,
Aha. Pero nandun yung preference. So, ito ay preliminary ho, hindi ho predictive, hindi ho sinasabi ito na ang magiging mga numero, nagbabago quarter by quarter. Ito nga lang, itong unang time na magsasabi ng Okta definitively about preference for 2028. Kasi sa amin ho, hindi namin talaga inilalabas yung mga commission surveys namin. Ngayon lang talaga hindi na commission tong part na to. So maglalabas kami at least for VP Sara at saka si Ma'am Lenny. Okay. Nabanggit niyo po na malaki yung itinalon ng numero ni Mayor Robredo. Ano po yung mga factors na nakaapekto sa paggalaw ng presidential preferences sa ganitong early stage? Kung malaki po yung itinaas, habol ko, Prof. Kung malaki yung itinaas ng puntos ni Mayor Lenny, nabawasan ba yung kay VP Sara? Or nananatili pa rin naman siya sa ganoong numero? Well, I think yung numbers ni VP Sara stable naman. Syempre may pagbaba siya kasi over the whole year of 2025 mataas yung mga numbers niya. So may pagbaba siya over that period of time, nagde-decline. Pero bagamat nag-decline, mataas pa rin 30% of the vote. So may baluarte po talaga siya. Ayun nga lang, yung significant for this quarter, yung pagtaas po ng numbers ni Mayor Lenny, in places like Balance Luzon, NCR, in the Visayas. And of course, hindi ho kasi madaling explain kung bakit tumaas eh. Lalo na sabi niya hindi siya tatakbo. Yes, oo. Wala po siyang ginagawa na mga PR work to, Tahimik nga eh. tahimik eh. Oo. So, yun po yung katakataka at siguro it could be many factors, no? Syempre nagkaroon ng impeachment complaint versus VP Duterte. Nakaapekto sigurado 'yan sa kanyang preference ratings. And syempre yung mga kilusan, no? For both sides gumagalaw 'yan. So nakatulong siguro 'yan yung social media work ng mga dilawan, no? Over the past few weeks kasi pinag-uusapan din sino yung tatakbo sa kanila. So ang for now, siyang pinaka tanyag, no, na pangalan na lumalabas sa preference survey namin. Pero Opo. hindi pa 'to tapos eh, magbabago pa lahat 'to at napakalayo doon. Pero Prof, gaano kahalaga o ka-reliable po ang early preference surveys para sa 2028 elections? Para sa akin hindi gano'n kahalaga in the sense na siyempre magbabago pa 'to, ang tagal pa ho, ang dami po pa nangyayari. Ito nga nung isang quarter lang laki ng pagbabago. So, wala ho talagang siguro isang masasabi natin yung naratiba na talagang siguradong mananalo na si VP Duterte, hindi siguro tama na at this point. Wala nang narrative of inevitability, wala nang narrative of invincibility. Nagnanarrow kasi yung gap eh. Yeah. And may parang gusto ang isang bahagi ng ating publiko. May mga kababayan tayong nagpapakita na ng preference for certain candidates this early. Yun nga lang kay VP Duterte talaga malakas yung baluarte niya eh. Very clear, ethno-linguistic yung yung pundasyon, no, mga Bisaya, tapos makikita mo kaagad sa Mindanao at saka Central Visayas napakalakas. So yun ang nakikita namin so far, no. Pero again nagbabago to and obviously may impact yung ongoing impeachment hearings na naglabas din kami ng survey, no. 69% ng ating mga kababayan nagsasabing gusto nila matuloy yung trial, no. Ibig sabihin na gusto nila ma-impeach si VP Sara. Hindi ko Prof, matanggap, no. i-explain natin na ang lumalabas is gusto nilang humarap, interesado sila sa kahihinatnan. Hindi ibig sabihin nito ay i-impeach si VP, pero gusto nilang makitang tumakbo, humarap siya, tumakbo yung proseso, gumana yung proseso. Tama, no, kasi kung sa headline nyo baka ma-misunderstand. Yun lang klarong-klaro malinaw sa mensahe ng survey na majority of the Filipinos support the trial. And for divergent reasons, yung mga pro Duterte nagsasabi sila na
magandang plataforma to para malinis yung pangalan niya, masagot yung mga allegation at malinaw ang issue at saka malinis yung pangalan niya. Yung isang side naman, yung ibang side naman, ang nagsasabi nila ito ay isang mekanismo para sa kapanagutan, no, or accountability. And so gusto nila matuloy yung trial. Pero of course, pag yung idea na may verdict na, wala pa ho. Hindi ho. Ito lang yung publiko nagsasabi na dapat ilagay sa tamang proseso, wag husgahan kaagad, pero wag ding iwasan yung ni VP Sara yung proseso. So yan ho yun ang findings namin. Consistent naman siya sa findings namin last year. Mas mababa nga lang ng konti. Pero ganun lang yung tanong namin last year eh. So iba-iba yung appreciation ng mga kababayan natin sa issue. Pero mayorya ho nagsasabing dapat ituloy yung paglilitis po. Kasi pagdating sa awareness sa impeachment case, na pumalo sa 87%, so nagpapakita ho ito na mas informed ang publiko? Well, aware lang sila. I don't know if they're better informed. Aware lang po sila na merong paglilitis, may proseso ng impeachment na papunta sa paglilitis. Alam nila na may proceedings na nagaganap. Pero yung detalye po, kahapon lang tayo nagsimula talaga na from allegation to evidence, no, narinig nating ebidensya. At syempre seryoso na mga paratang sa ating Vice Presidente. And for many of her supporters, sana magamit yung impeachment na platform for due process. Mabigyan siya ng pagkakataon, ma-explain yung side niya. At mukhang she's trying to do it naman. Yun nga lang, dito sa social. Hindi sa kamera, kundi nangyayari ito sa kanyang mga pahayag at sa social media. Katulad po ng nasabi niyo, Prof. Prof, are you still there? Yeah. Ayun. Okay. Paano ninyo naman binabasa ito pong malakas na suporta sa impeachment trial sa Visayas at NCR kumpara sa Mindanao? I think yun nga, yung sinabi ko earlier na actually, ang better sigurong i-emphasize is kahit sa Mindanao ho, meron kong suporta sa plataforma ng impeachment, yung impeachment trial in particular, para malinis ho at mapabigyan ng pagkakataon malinis ho yung pangalan ni VP Duterte. Yun ho, I think ang siguro major observation. Pati sa Mindanao ho may suporta para sa mekanismo na ganito. And everywhere else, consistent naman siya sa surveys namin last year mas critical, mas nakatugon sa kapanagutan or pananagutan yung support for the impeachment trial sa Balanced Luzon, sa NCR, sa Visayas. So sa kanila naman, nakikita namin, at least dun sa ibang survey, kasi kung marami itong probes hindi lang itong tanong, may mga ibang tanong, yun nga lang commission yung iba, tinatanong natin kung ano yung pananaw ng mga, let's say, Duterte supporters dun sa impeachment, susuporta pa ba sila sa proseso kung ma-convict siya. So marami kaming mga ibang tao na commission. Ayun nga, ito yung ilalabas namin, yung pwede namin mailabas. And yan ang mensahe. Gusto ng mayorya ng ating mga kababayan, gusto malaman kung ano yung katotohanan, gusto nila magkaroon ng pananagutan, pero gusto rin mga supporters ni VP Duterte gamitin yung plataforma para malinis maharap yung allegations against her at malinis yung pangalan niya. Pero ang sinasabi nga po ng kampo niya, hindi siya haharap, hindi siya pupunta. Though hindi naman siya obligadong humarap sa kamera dito sa isinasagawang impeachment. Kung talagang hindi siya humarap, that's her decision. Pero sinasagot niya sa social media itong mga nangyayari. May epekto kaya yun sa mga susunod na resulta ng survey on impeachment? Meron sigurado yan kasi yung proseso ngayon ng impeachment, lumampas na siya doon sa proseso ng paglalahad ng mga aligasyon. Nandito na siya sa proseso ng
pagdi-discuss ng ebidensya. And yun ho yung I think kailangan talaga bigyan ng pansin ng grupo ni VP Duterte kasi siyempre yung pag naglabas na ng ebidensya, very damning yan eh. Malaki yung epekto niyan, and mostly negative yan sa kanya in general kasi maglalabas ng ebidensya na may katiwalian, maglalabas ng ebidensya doon sa detalye ng mga kaso against her. And always, no, kung one-sided yan, Aha. syempre may impact yan sa trust, performance niya, at even sa preference niya for 2028. Kasi Pag hindi niya sinagot, parang kahapon ay yung resulta, yung sinasabi ng COA na kailangan ibalik yung 73 million na confidential funds. Galing yan ng yes, COA, hindi yan galing sa Kamara, kundi COA na yan, nag-o-audit. Prof? Alright, so yan po ang resulta nga ng research po ng Okta Research Group ukol po sa pagtanaw ng mga kababayan natin sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat, Okta Research Group founder, Professor Ranjit Rai.